Paano mo nasabi na nagiging inspiration? Kasi pinag-uusapan naman namin yun. Kasi may mga times na di ba kami ng dalawa nag-uusap. Kaya ayun, nafe-feel ko din na nagiging inspirasyon namin yung isa't isa para maabot tong pwesto na to. Sumunod na sumalang si Tan. Magsimula na ng tanungan. Mula isla hanggang sa bahay tayo ang makasama. Pero pagdating sa basketball task natin, ako ang nauna mong isipin tanggalin agad. So, kaya mo bang ipagpalit ang pagkakaibigan para sa pangarap? Alam kong kapag nagawa ko yung task na yun, mas makakabuti yun para sa akin at sa family ko. Pero kung about sa pagkakaibigan, yung simpleng task naman yun, pagkatapos naman nun, di ba? Alam naman natin magiging kaibigan tayo nun. Yung strategy mo na it could hurt your friend or friends. Para sa akin, inisip ko din po na ma-hurt ka nun. Pero ginawa ko yun kasi gusto kong matapos agad yung laro para malaman kung sino yung magiging isa sa Golden Circle. Bakit si Kuya Mitch yung naisip mong unang tanggalin? Kung matatanggal siya, mas magkaroon ako ng chance na manalo kasi mabawasan yung magagaling na mag-shoot. Alam mo ba na nakakasakit na nandamdami ng tao ang mga biro? Kunwari, sa akin parang masaya pa sa akin kasi nakakasakit na pala. Kung ganun, sorry kasi di ko naman alam na nasasaktan ko kayo. Hindi ba disrespectful yon sa makatanda sa'yo? Di mo ba naisip yung mga biro ko dapat sapat lang? Or alam mo, limitado? Dahil at that point, nagbibiro ka sa mas matanda sa'yo. Aware ka ba, Tan? Pero- Aware ka ba na minsan parang wala ka ng respeto sa mga ate at kuya mo dito sa loob ng bahay? Alam naman natin mga tao lang tayo, may pagkakamali nga tayo sa mga buhay natin. Kaya ayun, siguro, isa yun sa mga naging mali ko, kaya sorry. Bakit palagi ka na lang masaya kahit na sa mga oras na seryoso na yung ibang housemates? Tsaka tulad na din na yung Pag natatalo tayo yung sa mga class. natatalo tayo sa mga weekly tasks na. Kahit natatalo tayo, malungkot ako, pero pinapakita ko sa inyo na hindi ako nawawala ng lakas ng loob, tiwala sa sarili. Kasi gusto kong ma-share sa inyo na parang hindi kayo mawala ng mga tiwala sa sarili nyo. Kaya nagsismile pa din ako kahit. Di ba kailangan din natin ng time na maging malungkot dahil doon tayo natututo? Hindi naman natin masasabi sa buhay natin na lahat ng mangyayari ay masasaya lang. Oo nga. Siguro, di ba, may iba't ibang personalities naman tayo. Kung nakakasama yung pagiging masiyahin ko sa inyo, edi sorry. Kasi ako na talaga to. Hindi nyo na to mababago. So, napansin naman namin na malapit ka kay Ashley. Gaano ka katotoo sa niramdaman mo para kay Ashley? Ginagawa mo lang ba ito para strategy na makaabot ka sa Big Four? Nandito yung pagmamahal ko sa kanya. Hindi yun mawawala. Hindi yun peke. Kasi alam naman natin, nung pinakita ko yung pagmamahal sa kanya, inalagaan ko siya. Kaya hindi peke yung Hindi mo ba rin naisip na nadidistract na siya sa mga ginagawa mo? Sa aming dalawa, parang nagiging inspirasyon kami sa isa't isa para mas butihin yung mga darating na. Paano mo nasabi na nagiging inspiration? Kasi pinag-uusapan naman namin yun. Kasi may mga times na di ba kami ng dalawa nag-uusap. Kaya ayun, nafe-feel ko din na nagiging inspirasyon namin yung isa't isa para maabot tong pwesto na to. Pinag-usapan naman namin yun. Mapaghihindayan naman yun. Alam ko naman na may tamang panahon para dyan. I-rank mo kayo ni na Kuya Batit, Ashley, Yen, at ikaw sa pinaka-deserving hanggang sa hindi deserving papasama sa Big Four. Siguro yung pinaka-deserving sa akin is si Kabatit. Ba't hindi mo nilagay yung sarili mo sa... Bakit ibang tao yung papaniwalaan Nilagay ko mo? siya dun kasi mas mabuti yung unti-unti kang magiging nasa tuktok kaysa bigla-biglaan lang naging sa tuktok. Ang best mo. Nagdududahan mo yung sarili mo sa pinakamataas na rank? Hindi ko naman sa pinagdududahan yung sarili ko. Para sa akin, hindi minamadali yung pesto yun. Si Kuya Batit ang una. Sinong susunod? Ako.
may tiwala ako sa sarili ko. Sa lahat ng hamon, hindi ako nagpapatalo. Susunod si Ashley. Alam kong matalino siya at malakas. Sunod si Ate Ed. Nilagay ko siya sa baba kasi one time, di ba, parang nagparaya siya sa atin. Okay. Tapos na ang oras ng pagtatanong. Tan, Yes po, kuya. makakabalik ka na sa loob ng bahay. Thank you po, kuya. Love you, guys. Sorry. Love you. Bye, bro. Ano? Oh my goodness. Kuya, Oras na para bumoto. Feel ko kuya na he was playing safe kasi he was not telling the truth kasi he thinks na we will judge him by his answers. So, yun po kuya. Nung unang part po, nakikinig lang po talaga ako sa mga sagot niya kasi po I know Tan ko yan and nakita ko naman po yung kumbaga consistency niya nung unang part. Doon lang po sa dulo kuya, parang na-pressure po kasi siya doon. Pero overall po sa akin kuya, pakatotoo pa rin po siya kuya.